Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Pasensya na po, talagang hindi tayo makahanap ng time para makapag-upload tayo. Busy po talaga ng gusto. Hindi ko naman kayo ibubombard kung bakit ako hindi nakapag-upload. Madalas po ay nasa FB, nagpo-post, nagre-repost. Kasi gusto ko lamang pong para hindi masabing hindi na tayo nakikipaglaban. Tuloy pa rin po. Ang buhay natin ay busy tayo. Pero pag may chance tayo, balik. Huwag tayong bibito dito. Tapos dahil po tayo ay ninakawan ng 1.4 trillion kung hindi nagkakamali sa amount. Trillion po ang ninakaw. Meron po akong video dito na papanoorin natin kay Senator Marcolita. But anyway po mga kababayan, ito na naman tayo. 'Di ba? Hindi po nila hinahanap yung mastermind. Wala na. Talagang parang wala na eh. Talagang patatakasin na o talagang pagtatakpan na kung sino man po ang mastermind. Ano po mangyayari dito? Ilang taon pa po nila tayong nanakawan? Paano po? Kung bandang huli ay talagang doble-doble na nila ang national budget at nakawin na lang nila yan. Bakit? 'Di ba? Nasanay na sila eh. Kaya tayong paikutin eh. Kaya tayong tarantaduhin eh. Kung papayagan natin yan, sinong masisisi? Tayo pong taong bayan ang dapat huwag pumayag dito dahil ngayon po, marami nang tumutulong. Lumabas na nga itong 18 ex-soldiers. Pero ano po agad ang sinasabi nitong si Lacson? Oy, disgruntled daw po sila. Ay, mayroon daw pong dishonorably discharge yung iba dyan. Ay, hindi naman lahat liyan mga marin. Ay, paiimbestigahan na niya. Di ba? Ngayon, kinasuhan na nga. Ngayon, I think sinama pa yata si dating Congressman Mike Defensor, si Attorney Baligod, si Cathy Binag, si Dr. Loren Badoy, yung mga nagkukomento. Alam niyo mga kababayan, talaga pong hindi nila maaalis sa tao, sa atin, na mag-isip na, anong ginagawa ninyo? Pinupuno ninyo ng kriminal ang bansang Pilipinas dahil kayo ang nasa posisyon? Bakit ko po nasabi yun? Ito nga po pag may tumutulong, para maituro yung mastermind, ang ginagawa nila, dinidikdik nila yung kredibilidad na nagsusumbong. Inuna na nila si Sergeant Cutesa, di ba? Si Master Sergeant Cutesa, single-handed siyang lumabas. Sinabi niya yan. Itong si Lacson, di ba? Pinaimbestigahan si Sergeant Cutesa. Tiningnan ang background. Si Erwin Tulfo, ang dami niyang tanong-tanong. Sino ba mga pinagtrabahuhan mo? Nasaan ka ba dito? Talagang parang ini-interrogate nila. Talagang ayaw nila na may tutulong na maghanap sa mga magnanakaw sa pera ng bayan. Single-handed, bumunta sa Senado si Sergeant Cutesa. Anong ginawa nila? Like I said, binaimbestigahan. Tiningnan ang kanyang pagkatao. Anong sabi ni Lacson? Pinaimbestigahan niya. Nung bumalik siya, anong sabi? Wala siyang makitang mali. Malinis si Sergeant Cutesa. Matinong tao. O saan sila nag-focus para idikdik ang kanyang kredibilidad? Sa notaryo. Pero mo mga kababayan, mali-malitang perang sinasabi. Trilyones ang nawawala. Biro mo, nadali tayo doon sa kasi paulit-ulit pinagtulong-tulungan ng mga hinayupak na media. Notaryo. Ano pang nangyari kay Sergeant Cutesa? Biglang nawala. Bakit po natin tinotolerate ito? Di ba? Kung hindi totoo yung sinasabi ni Sergeant Cutesa, bakit kailangan yung dukutin? Kumbaga, ewan ko, dinukot ba, nawala ba't nasaan siya? Sabi na pina-abroad daw. Sabi nagtago na raw, pati yung pamilya. Bakit po tinotolerate ito ng taong bayang Pilipinas? Ayun,
ang administrasyon na to, mukha yatang ginagamit yung ninakaw na pera laban sa atin, sa taong bayan. Why? O ito may lumabas na naman. 18X soldier. Ano agad ang sinabi? Ay, disgruntled yan. Ay, hindi naman yan mga Marines. Di ba? O, ano? Kung ano man po ang nakaraan nila. O, kung hindi sila Marine lahat, kung sila ay merong army. Ex-soldier din. Lumabas po sila, hindi para ipagbuyang-yang yung sarili nila, yung pamilya nila, yung kredibilidad nila, yung kanilang pagkatao, para yurakan lang ninyo. Lumabas po sila para tulungan tayong mamamayan dahil kayong nasa gobyerno, hindi kayo tumutulong hanapin yung mga nagnakaw ng pera natin. Lumabas itong mga dating sundalong ito dahil gusto nilang matapos na itong mga pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Tapos kayo pa ang malalakas ang loob na sila ang imbestigahan. Madali lang yan eh. Kung talagang hindi kayo naniniwala doon sa 18X soldier, imbestigahan ninyo yung topic, yung perang pinaghahatid kay Bongbong Marcos sa kanino pa ba yun? Kay Trillanes, yung nagagamit pa sa ICC? Napakabilis eh. Kung talagang kayo ay may malasakit sa tao. Pero kung ang malasakit ninyo ay dahil dyan sa mastermind, wala nga kayong makikita kung hindi ang nakaraan ng mga gustong tumulong na hanapin ang mga mastermind. Pag pinilit nating ipikit ang mata natin at hayaan na ninakaw nila ang about 1.4 trillion, ilan ang nanakawin sa uli? Magrereklamo na naman tayo, hindi na naman tayo papansinin. Why? Ito nga, ginagamit nila yung posisyon nila at ang mga departamento laban sa mga taong tumutulong para hanapin ang mastermind. Yung mga kababayan, paano natin si Senator Marcoleta? Kaya ayoko nang Oops. Okay. puntahan yun. Puntahan na lang natin sa itong isang importanteng balita rin na siguro ay ito ang gustong wag nang mapag-usapan dyan eh. Yeah. At pilit na makalimutan sana ng mga mamamayan. Pero hindi po, dahil ito ay isa sa importanteng dapat natin laging binabalik-balikan. Ano ba yan? Ang tinutukoy ko ay ito pong testimonya, sinumpaang salaysay ng 18 mga dating sundalo. Oo. Alam niyo po ba, Sen, na ang reaksyon dito ni Ombudsman Crispin Remulla, bagamat nung isang araw, ang sabi niya ay, totoo yan. Yung testimonya nila na nag-meeting kami sa bahay ko. Yung bahagi ng Secretary Paco ng affidavit. DOJ, Yes. ando si Trillanes, General Torre, dalawang ICC investigator. Totoo po yan eh. Pero ngayon, ang kanyang sinasabi, nako, yan ay pakana lang para mag-rebelde ang mga sundalo laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Magpatunay siya mismo na doon sa isang bahagi ng kanilang pagpapahayag, totoo pala. Totoo pala. Oo. Totoo pala. Gusto nyo, pakinggan muna natin para eksakto. Ano ba sinabi ni Ombudsman Remulla tungkol dyan? Ito po. Ano, tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? What? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. Creating a tipping point. Galing, galing. Ayan, Sen, no? Parang Ba't parang galit? baka ano po, ginalit nung nagtatanong. Ambush interview ata yun. Hindi ka pwedeng magalit sa... Ano ba yung tinanong sa kanya? Hindi man natin kasi narinig. Kaya tanong yata kung anong masasabi niyo dun sa... Anong motibo nila? Yung sagot niya talagang ano eh. Opo. They are trying to create a political tipping point daw, Sen. Alam na natin yon, di ba? They want a branch of the service to rise up in arms. Yun lang Lagi naman na lang yun. yung ganyan. Tapos galit ang ano, talagang parang gustong manuntok ni Secretary Boyeng. Galit oh.
Eto pa, Akala ko pa naman si John Vic lang ang nanununtok. Hindi, pati, ano pa sabi? dagdagan pa natin. Oo. Ang sabi niya, 6 daw sa 18 na dating sundalo ay napag-alaman niya na naharap sa kasong murder. Ba? Oh. Nakapagtataka, bakit hindi naman nakakulong kung may kasong murder? 6 diba? out of 18. Oo, 6 out of 18. Oho. Ito ang sabi niya, not all of them are in active service. Mga ano na nga eh. Yung, Lahat na, retired na yata, oo. Iba, wala na. And many of them were discharged. Alam namin yun, as far as we are concerned, we know that as far as we are concerned, some of them, 6 of them have murder cases. Tingnan mo na, Wow. bakit gano'n ang naging patakaran? Bakit nga? Meron bang batas ngayon na kinakailangan suriin mo kung sino yung karapat-dapat na tumistigo? Halimbawa, kinakailangan salain mo muna sila. May checklist muna eh. Para may betting process yan, no? Parang Oo. ganun, oh. Halimbawa, may criteria eh. Opo, check. Halimbawa, Tapos 10 yun. X, oh. Oo. Kinakailangan Mabuting mamamayan. Walang kaso, mga ganun na tao. walang batik. Yan. oh. Ha? Walang kapintasan. Ano ba yung napasulat? Oo. Walang kapintasan. Oo. Walang pagkukul. Ano ba yung nakasulat? Nakalimutan nyo na eh. Nakalimutan ko. Hindi dalawang dila. Mga ganun. Di ba? Hindi maibigay sa Pagkatapos, mahalay na pakinabang. Yan, Oo. oh. Ibig sabihin, may checklist ka, chinecheck Opo, mo. opo. Kapag ka yung checklist na yon nakumpleto, Pwede. pwede. Pwede ka na. Hindi ba ganun? Wala ba sa panuntunan Wala niya? pa sa criteria ng mga ano yan? Magsasagawa ng ano? Pagbubulgar, Sen? Pupunta ka sa court proceedings. Oho. May kalayaan silang, doon pa lang sa pre-trial, ipipresenta ko po si Jen Subarjaga. Oho. Ano ang testimony ni Jen Subarjaga? Opo. Ano ang offer of testimony? Yan, may binubulgar po siya. Si mga ganyan, oh. Jen Subarjaga po ay tetestigo sa ganito pong mga aspeto sa pinag-uusapan po nating kaso. Pagkatapos po ni Jen Subarjaga, isunod ko po si Nelson Lubao. Ayan, o ano naman ang tetestiguhin niya? Si ano naman, si Nelson, ay ikukwento po niya at i-identify niya po yung lahat ng mga dokumento Ayan. na kanyang sinasabi sa bahagi po ng complaint. Okay. So, merong ano. Oo. Pagka, alam mo, nakita. Nakakita ng judge. Hindi ko gusto yung tsura ng dalawang yan. Kung tatanggapin yan. Pwede ba? But teka, Magagalit si Jen Subarjaga nito, tsaka ikaw. Bakit sa itsura mo tinitingnan? Bakit? Ibig mo sabihin, pangit ng dalawang ito? hindi natanggap-tanggap ang statement namin. Oo, hindi ron. At saka ang alam ko, Sen, yung para i-discredit mo ang witness, dapat ikaw yung abogado ng depensa, di ba? Di ba? Ay sinisira na nga po nila bago makarating pa kung saan. Di ba? Napakapangit po ng patakbo ang style ng nasa administrasyon ngayon. Biro mo, magsusumbong ka, teka muna, baka meron ka nakaraan ha, bago ka magsumbong o bago ko paniwalaan yung sinusumbong mo, sigurado ka bang malinis ka? Sigurado ka bang walang ka-record-record? Yun po ba? Kailan lang natin narinig yan? Dito lang sa administrasyon na to. Kala mo kasi sila, kung umasta sila, parang sa kanila ang bansang Pilipinas. Ang yayabang! Sa totoo lang. Nagsisimula eh. Doon mo na ipakita kung pero payagan mo siyang tumestigo. Proper hearing siguro. Doon mo siya halimbawa, doon mo siya gisain kung anong gusto mong doon mo siya impeach. Yun nga po sinasabi ko. Kung talagang meron kayong pagdududa sa lumabas na 18 ex-soldiers, the best thing for you to do ay patunayan ninyong hindi kayo naniniwala, imbestigahan ninyo yung kanilang isinusumbong sa inyo. Yung mga tumanggap ng pera, ng mali-malitang pera, yun po ang imbestigahan ninyo para maniwala kami sa inyo. Kung hindi po ninyo gagawin yan,
para sa amin ay pinuprotektahan nyo lang yung mga tunay na magnanakaw sa pera ng bayan, yung mastermind. Ganon, ano? Yun. Pero kung hindi pa nga siya tumitestigo, Correct. binabalatan mo na. O hindi ba niya alam yung mga ibang pagdidesisyon ng Korte Suprema? Kahit na the most despicable criminal Yes. Correct. Opo. is entitled to due process. Wag mo namang hatulan. Yan. Tumitestigo lang alang-alang sa kanyang kaalaman, personal na kaalaman. Bakit imbes na payagan mo siyang mag-testify, sari-sari ng pangungutya, sari-sari ng pagdidiscredit. Parang nauwi na naman kay Gutesa. Ay, lalo na, nabanggit Diba? si Gutesa Sen. Ang sabi naman ng NBI, papasumpin na natin yung mga nagnotaryo. Nauwi siya nagnotaryo. Notaryo na naman. Papasumpin na natin yung abogado nagnotaryo. Hindi kasi ka panipaniwala, 18 sama-sama sa isang affidavit. Paano yan nagnotaryo? Naging joint o consolidated Oo, statement. sabay-sabay bang humarap yan sa abogado? Ngayon lang ako nakakita na yung gustong magpahayag, yung gustong tumestigo, yung gustong maging kabahagi ng pagsasaysay ng mga pangyayari para palakasin yung kanilang aligasyon. Nagsama-sama sila. Opo. Bakit sila ngayon sila pa yung Nagigisa, no? ngayon ang nangyayari ito. Sila ngayon na pinoprosecute. Oho. At saka, Di ba kayo nagtataka? hindi, kami nahalata namin, Sen, dahil mula kay Gutesa, nung Gutesa mag-isa nga di ba? Yes, isa lang siya. Eh ngayon, 18. Ganun pa rin eh. Pero hiramin ko yung puntos nila, Sen at Nelson. Baka naman magdrama lang po yan sa Senado. Ang layunin talaga niyan ay pahinain ng ating gobyerno. Baka may mga kasangkot yan para i-destabilize ang gobyerno. Kaya nila ginagawa yung bagay na yan. Bakit yung espekulasyon ang iniisip natin? Oho. Di ba? Meron naman kayong pagkakataon pagtatanungin mo riyan. Okay. Anong magdadrama? Mahalata mo kung nagdadrama. Depende kung paano ka magtanong sa kanila. Opo. O, baka nag-speculate ka lang. O baka natatakot ka dahil sasabihin niya, talagang masasubstantiate niya. Okay. Natatakot ka, baka yung kanyang sasabihin, mapapatunayan niya. Or, natatakot ka, baka makasangkot ka. Baka naman mas lalo pang lilitaw yung kanyang gustong sabihin at lalo niyang mapapalawak yung kanyang sinasabi. Oho. Di ba? Oo nga, may elaborate niya pa ng gusto no, pagdating sa Kasi Senado. baka sa tingin ko, yung mga ganyan, meron pa silang hindi sinabi dyan. Totoo yan, Sen. Kasi dun sa testimonya, sa pahayag, napansin namin ni Jen ang aming mga nakalap na larawan at video, may video Opo. Samantalang sa affidavit, hindi Puro naman ma-attach pictures lang hindi ma-attach Puro yung picture. pictures. Baka yun ang nga kinakatakutan nila, Sen. O baka nga, kasi bakit mo sila pipigilan? Yan. Baka ayaw ninyong imbestigahan kasi imbes na pabulaanan ninyo or i-criticize ninyo na hindi maganda ang kredibilidad ng mga 18 ex-soldiers ay baka magbaliktad ang sitwasyon. Baka ipakita sa inyo. Kasi hindi po ako naniniwala na lalabas itong 18 ex-soldiers na to para lang sila magpabugbog sa media. Para lang sila ay makasuhan. Para lang mawala yung kanilang liberty. Para mawala yung kanilang, kalayaan. Para ilagay sa kapahamakan ang buhay nila, pati na yung kanilang pamilya. Sigurado po ba kayo na lalabas yung mga yan para doon o lumabas sila para sabihin na ito pong mga mali-malitang pera ay dito po namin dinadala. Yun po sana ang imbestigahan mo. Lacson. Di ba? Oo. Lalong-lalo na, may nagsabi na nga kung nasaan ang ebidensya, pupuntahan Yun ko na yun. nga. Tutuntunin natin. Ang nagsabi po niyan, si Boying Rimulya at si Lacson. O ay bakit ngayon? Binapakita sa inyong ebidensya, dinidiscredit nyo na agad.
saan ang direksyon ng tinuturo ng ebidensya. Oo. Oho. Hindi ba? Tama. Paano ka makakakuha ng ebidensya kung hindi mo sila tatawagan at pagtatanungin? Correct. Di ba? Yun ang pagkuha ng ebidensya. Oho. So dapat Bakit pala... wala ka bang kakayahan para tanungin yung mga yan? Lalong-lalo na ikaw ang pinakamagaling na investigador. Yun ang sabi ni Soto. Kapag nakita mo nagsinungaling, di pa contempt ka agad. Hindi mo yata narinig yung sinabi ko. Narinig Di po, namin. narinig ko. Pinaka... Wala ka bang kakayahan? Ikaw ang pinakamag... Diba? Sabi ni Soto, pinakamagaling mag-imbestiga si Lacson. O ay bakit hindi mahuli ang Mastermind? Oh. na investigador? Opo, tama Oo. yun. Kaya Sa dami nun. Pinakamagaling. Palagay ko, sa galing mong investigador, 18 yun, ha? Oh, lulutang ang katotohanan dyan. Yung Ren. 10 dyan, baka kaya mong gisain lahat yan. Correct. Diyan mo tirahin. Yeah. Oh. Diyan mo ngayon salaminin lahat. At tingnan mo kung talagang nagsisinungaling. Alam mo yung kasinungalingan dyan, Opo. madali mong maano yan eh. Madali Mahalata. mong mahalata yan Opo. eh. Yung magaling mag-imbestiga. Akala mo, tatayo siya doon, halimbawa, dala-dala niya, dinramatize niya yun, madali mong makuha yun. Oho. Kaya nga sabi ko, pagka nagsinungaling ka, di kontempo ka agad, kulong ka. Kulong ka sa Senado, may kulungan naman ang Senado. Kamukha yung sinasabi niya, paano hindi naman believable yan, 800. Oh, yun na nga. Ayun nga, yung kwenta niya. Oh. Bakit hindi mo siya tanungin pag nandun na? Bakit hindi mo sa kanila ipakwenta? Kwentahin mo ito. Baka mamaya, sagot naman niya, mali po yung kwenta niyo, ganito po yan. Yan ang ikinatatakutan nila eh. Kasi parang mathematically yan daw, improbable at saka hindi... Di parang sinabi mo sa judge, sabi ng judge, hindi, ayoko yan. Opo. Magagalit siya yung depensa, judge. Hihingin ko sa iyo yung palitan ka. Oho. Ano? Ngayon pa lang, meron ka ng prejudgment pre-trial pa lang tayo. Sinasabi ko, ito yung nililinya ko pa lang kung sinong tetestigo para sa kaso namin, para depensahan namin ito. Nag-ano ka na, sinasabi mo na hindi qualified itong mga... Yung mga witness... Ba't mas marunong ka pa sa akin? Ako nga ang defense counsel eh. Mahala tayong judge. Papapalit ngayon yan. motion to, palit ang judge natin yan. Yun na nga. Pero sa sobrang galing ang mag-investigasyon, di ba sabi niyo, pinakamagaling na investigador? Hindi siya nagsabi nun, hindi ako. Hindi pa nag-iimbestiga, may conclusion eh. Ganun siya kagaling. Hindi ganun nag-iimbestiga. Di ba napakagaling nun, hindi pa nagsisi-imbestiga. Tapos na agad. Hindi imbestiga. Manguhula yun. Ano ka? Kasi alam ko, yan, magdadrama lang yung mga yan. Kaya nga, Magsasalita ng paano mo kabulaanan. nahulaan? Oo. Ano ka ba? Investigador ka o manguhula ka? Hindi pwede yun. Kaduda-dudaan yan, pahayag ng mga yan. Paano mong 805 billion? I-deliver nyo. Bakit hindi mo itanong sa kanila yon? Paano na Lahat ng pagdududa mo, lahat ng hindi mo kayang paniwalaan, ha? Itanong mo sa kanila. Oho. Nagdududa ka, dapat mo talaga silang tanungin. ba't Sa kaya- kabila ng iyong pagiging pinakamagaling na investigasyon, na investigador, Director, hindi mo talaga, hindi mo makuha talagang ano yan eh. Na talagang believable eh. Opo. Kasi magaling ka eh, di ba? Talagang malito eh. Hindi, tawagin natin sila. Yeah. Silang magpaliwanag nito. Di ba dapat ganun? Ayun. Dapat nga, ganun talaga mangyari. Pero mukhang hindi ganun ang gusto, Sen eh. Mukhang... Teka muna, wala ka bang pananagutan? Wala ba? Lacson? Ikaw ang chairman eh. Mm. Bakit? Halimbawa, ikaw ang chairman, Jen. Opo. Para mas maliwanag ng konti ang ating pagpapaliwanag ng Opo, sige. talakayan. Halimbawa, ako po yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Sige. Kaming dalawa ni Nelson. Member kami. Ayan, opo, oho. Sasabihin ni Nelson sa'yo, Mr. Chairman, bakit ikaw lang ang nagpapasya? Ano kami rito? Tau-tauhan kami? Oo nga. Alalahanin mo, committee tayo. Kaya nga sinabi, committee. Opo. Ang committee, hindi nag-iisang tao lang ang magpapasya. Kakasangkapanin mo kami, kukonsultahin mo kami, mag-uusap tayo. Bakit ako nagpapasya? Yan ba nakasulat sa tuntunin natin? Basahin mo nga yung tuntunin natin kung ikaw magpapasya.
Nako. Hindi mo ba itatanong sa kanya yun? Tama. O yan. Sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo, Jen. Hindi ako sa tingin ko Senador dyan. Jen, sa Barjaga. Sumagot Bakit ka. ikaw lang ang nagpapasya? Sumagot ka. Hindi pa natin nasisimulan ng investigasyon. Bakit ayaw mong hindi makatapos sa Senado? Nakita mo, awain ka niyan. Ay kung may turo-turo ako ng mga yan. Ba't ko ba papatawag ka na? Kabuti-buti, hindi ako naituturo ng mga yan. Pag humihigop ako ng kape, huwag kayong bibitaw na nga lang namin. Muntik na tayo maging viral sa buong mundo. Yun ang sinasabi ko eh. Oh. Chairman ka, Opo. pero ang pagiging chairman, hindi ibig sabihin nun, ikaw ang magpapasya. Kasangkapanin mo yung mga membro. 20 ang membro mo eh. Oo nga pala, 20 Di ba? nga pala member ng Blue Ribbon Committee. O, tinawag mo ba yung mga membro mo? Oho. Para pagtaluran ninyo kung ano, merong lumabas na 18 ano, opisyal, ex-marine o mga kung ano. Development yan. O di, mag-usap tayo. O, ba't ikaw ngayon ang kikilatis? Gagawa ka pa ng sarili mong kwenta. Resulta na po ng ating Vox Populi sa tanong na, Di ba? Si mismong si Lacson na lahat nagdesisyon. Ay, hindi ka panipaniwala. Ay, disgruntled lang yan. Ay, hindi ganito. Ay, ganyan kailangan na imbestigahan sila. Imbis na imbestigahan yung sinasabi nilang perang dinideliver, ang pag-iimbestigahan nila, yung mga nagsusumbong. Grabe yan, no? Grabe, ngayon lang tayo nakakita ng ganyan. Tapos sasabihin ni Soto, nakamagaling daw. Na-investigador yan si Lacson. Sa sobrang galing, talagang hindi mahuli yung mastermind, ano? wala ka bang kaduda-dudang nakapag-deliver ang 18 dating sundalo nung 800 billion pesos? Ang nagsabi ng, opo, kaduda-duda sila. Walang nagsabi. At nagsabing hindi po sila kaduda-duda. Naniniwala. Naniniwala po kami sa kanila. 100%. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jen. Naku po. Ayan. Paano mo ngayong babanggain yung ganyan? Sana man lang mayroong nagsabi mo na kahit 1% o 2%. Bakit naman nagkaisa naman yung mga opisyalis ng ating pamahalaan na may kakayahan sana na sila yung mang-usig eh. Correct. Opo. Nga Ang naman. importante rito ay magawa mo yung hinahanap ng mga tao eh. Yan. Oho. Hindi mo ba pagtatanggol ang karapatan ng mga tao? Hindi. Kasi Senator Marcoleta, kung ikaw sana ay nanatili dyan sa Blue Ribbon Committee, I am positive na by now, alam mo na, nakuha mo na ang mastermind. Oh. Kinuha kasi, nagaw-agaw kasi sa kanya eh. Tapos hindi naman pala nila kaya. Diba? Saan ka ba kakampi? Di ba? Kakampihan mo ba yung gumawa ng paglilimas sa kaban ng bayan? Doon ka ba sila kakampi? Doon ka ba kakampi? Hindi mo ba kakampihan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mamamayan mo ngayon? Hindi ba? Mga senador, mga congressman, DOJ, ombudsman, bongbong, lahat kayo dyan na may power para kampihan ng taong bayan. Kaysa nagmumukhang kinakampihan ninyo yung mga magnanakaw. Diba? Saan ba kayo? Are you for the people or against the Filipino people? At para kayo sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Baka sakaling dito makahanap man lang sila ng konting liwanag. Opo. Pagkatapos sasabihin ng ombudsman, pagalit pa eh. Kasi yung isa naman, kukwentahin pa niya kung kapani-paniwala. Oo nga. Paano mo kukwentahin ang paniniwala, Jen? Oho. Ha? Gagamit ka pa ng statistical model eh. Mahirap Alam mo, i-quantify yan, Sen. Sabi nga nila. Oh. kahit nagamitan mo ng differential calculus yan, mahirapan ka eh. Oho. Kahit po coordinates, hindi kaya yun, Sen. Ha? Kahit coordinates. So nakita mo naman sa coordinates pala, Nagkagulo. Windaw. Nag-